Yes, friend! Kami ay nagbabalik. Kapiling nyo pa rin na DJ B-Boy B-Boy. Ganda Wanda, dalawang bibig, magkaiba ang tindig. No hate, just debate. Sa katanungan at sa pagpipilian pala. Oo, sa pagpipiliang ano? Sa pagpipiliang katahimikan o kasikatan. At ang dinedepensahan niya at pinaglalaban ni Ganda Wanda ay ang katahimikan. Gusto niya ng payapang buhay. Samantalang ako, B-Boy Bibo, papansin, pasikat, pabida, ganyan. Gusto ko, or hindi naman gusto. Gusto talaga. Lumalabas yung totoo! Oo, ang pinaglalaban ko dito ay ang kasikatan. Kasikatan, pasikat kasi. Pasikat kasi, bida-bida kasi siya. O dahil dyan, ipagpatuloy na natin ang ating debate para sa ating next round. Let's go, come on! Ay, nako. Ang hirap pag sikat. Ang hirap pag nararanasan mo na at the moment. Wow. Wow. Napawaw na lang din sikat talaga. sa mga langgam. Oo. Sa mga relatives. O dahil dyan, eto na ang rebat ko sa kaninang pinag-uusapan natin. Timer starts now. Let's go. Come on. Alam mo, Ganda Wanda, masarap ang payapang buhay. Oo. Pero gusto ko ring maranasan yung sinasabi ko kanina na libreng pagkain sa events. Yung mga ex-deal. Manggagalit! Diba? Tapos yung may nagpapapicture sa'yo. Yun lang naman, yung kahit pa paano maranasan mo or maramdaman mo na may nai-inspire sa'yo, ganon. Ako naman. Kasikatan gives attention, pero katahimikan gives peace. Kapag tahimik ang buhay mo, mas malinaw ka makakapag-isip at mas genuine ang mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat kailangang ipakita para maging valuable. Pero ako naman, para sa akin, ang pahalaga mo or ang value mo ay mas mararamdaman mo kapag naranasan mong marami ang nakaka-appreciate sa'yo. Especially kapag kumikita ka or nag-earn ka, nagbe-benefit ka sa kasikatan na yon or sa pagkilala na yon, panalo ka na kahit papano. Gano'n? Gusto mo talaga sumikat? Sa akin naman, sige sabihin na natin na gusto mo marami nakaka-appreciate. Uy, timer ko nasaan? Binigay ko na sa'yo lahat. Para manahimik ka na. Unli ba to? Diba? Marami nakaka-appreciate sa'yo, sabi mo, kapag sikat ka. Pero, lahat ba yun ay totoo? At least kapag tahimik ka, doon mo mas makikita at mas makikilala ang mga taong sumusuporta sa'yo. Ganun. Okay, ready. Maganda na sana, hindi nabulol lang siya. Nagmamadali na kasi umuwi eh. Ay nako, ang hirap mamili. Wow, ang hirap mamili. Kala mo naman talaga may pagpipilian siya. Para kapag pinili yung kasikatan, sikat na siya bukas. O ikaw ba, ano ba ang hatol mo sa usapan natin ngayong gabi? Ang hatol ka ay gusto ko na too. Gusto mo na yan? Gusto mo ng Oo. payapa at tahimik na buhay lamang? Yes, Oh. because ang ingay ng mundo, lalo na ngayon, di ba? Okay. Enough yung mic. Malapit na ako magsabi ng hindi na ikakapahamak ko. Para manahimik na Na hindi pwede sa ere. Kaya gusto ko manahimik eh. Charot. Hindi, parang nung bata ako, hindi ko alam kung bakit, pero parang halos lahat naman yata tayo pinangarap maging artista, ganyan. Maging sikat. Pero hindi ibig sabihin, artista lang ang sikat. Correct. Marami namang maraming paraan para ikaw sumikat. Lalo na ngayon may mga influencer, ganyan. Di ba? Dahil sa social media. Pero sa dami nang nangyayari ngayon sa mundo, sa sobrang ingay, parang gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Ganun. Ayaw mo na masyadong atensyon. Ayaw mo na masyadong matang nakatingin sa'yo, ganyan. Oo. Ako ang hatol ko dito, ayoko na to. Ang hirap maging sikat. Wow! Ang hirap. Like, di ko kaya. Para namang Kala mo sikat siya. Ang hirap eh, di ba? Parang, ano ba yan? Nakakatamad mag-hi hello sa inyong lahat. Parang Nakakatamad mag-picture, ganyan. May ganyan, minsan na may star factor ka sa sarili mo. Oh. Biglang,
Guys, naiintindihan ko na yung mga artista kung bakit parang nagsusungit sila pag may nagpapapicture, ganun. Guys, intindihin nyo because been there. Been there, being that. Like, diba? As of the moment, ganyan nararamdaman ko. o hindi, ito, totoong explanation, ang hirap maging sikat. In a way, kasi sabi nga dito sa comment section natin, totoo na bawat kibot mo, bawat galaw mo, ultimo pag-utot mo, binabantayan ng mga tao. Correct, pinakikialaman nila. Diba? At ang tendency no, nawawala talaga yung privacy mo. At all times, naiisip nila, bakit hindi ka magpapapicture? Bakit kailangan mo ng privacy? Di ba public figure ka? Diba? Nawawala yung sarili mo, yung personal moments mo. Diba? At hindi mo rin naman madepensahan kasi nga, lagi nilang sinasabi, at the end of the day, yan ang trabaho mo. Parang trabaho mo na pasayahin ang mga fans mo, correct, mga tao sa paligid. So, minsan pinipili rin talaga yun eh. Correct. Diba? At saka feeling ko, may mga tao talagang pinanganak to be a star, diba? To be famous. No. Diba? Pinanganak na isa, nasa harapan ko na siya. Guys, hindi ko to pinili. That's why I am choosing katahimikan. Born this way. Oh, ang hirap mamili. Ay, di ba? Meron din mga hindi nila inaasahan na sisikat sila. Oo, na hindi naman nila pinangarap, din nila ginusto. Pero, yun nga, kasi nahahandle nila. Kasi nga, they were born to be star. Oo, meron ngayon yung we made the right person famous. May ganyan. Si Queen Pitik, si Ian Mark. Correct. Yan, hindi ako nagkakamali. Or Ian Mark, yata. Tuwan-tuwa ang mga tao sa kanya. Yun yung hindi niya pinili ang pagiging sikat. Pusa siyang naging sikat. Oo. Di ba nga, napanood ko yung interview niya kasi personally, natutuwa ako sa kanya. Parang sabi niya talaga, pampawala lang ng stress. Kaya siya nag-post. Hindi ang kanyang aim or goal ay sumikat. Pero yun, natuwa ang netizens. And correct. Maganda ang naging epekto sa kanya ng kasikatan, fame. Because hinandle niya yun ng maayos. So kasi may mga sikat din or biglang sumikat na gustong sumikat, tapos yung sumikat, hindi naman nila hinahandle ng maayos. Sumama ang ugali. Diba? Pinakita ang totoong kulay nila. So para saan pa nawawala yung value nung opportunity na dumating sa'yo. Oo. Diba? Kaya nga di tayo sikat. Baka. Diba? Baka masabihan tayo, we made the wrong person. Lang. Kasi ang hirap talaga. Minsan may mga mode ka talaga sa buhay na gusto mong sumimangot. Nasa labas ka, ayaw mong, kahit hindi ka sikat, walang nakakilala sa'yo, ayaw mong kumausap, mamansin ng tao. Diba? Imagine kung sikat ka, tapos na-videohan ka, ganda Wanda, nagmamaldita. O diba? Parang, Sorry! Gusto kong magmaldita ng time na yun, ayokong magsalita eh. Ang cons ko, malabo yung mata ko. Hindi mo sila makikita. Hindi ko sila makikita. Kaya parang kapag na-issuret ako na hindi namamansin. Oo. Sabihin, ba't di ka kasi nagsasalamin? Diba? Kaya gets din naman natin yung mga celebrity na nagpapakatotoo lang naman. Diba? Na kung pag gusto nila ng private moments, ng personal moments, na mamasyal sa mall, or kung nasaan man silang lugar, kumakain sa restaurant, at ayaw magpa-istorbo, ayaw magpa-picture muna. Diba? Pagbigyan natin, ibigay natin sa kanila at tandaan natin na tao lang din po kami. Wow! Sasabihin sila, alam mo, ikaw talaga, kasikatan ka talaga. Mahirap. Sabi nga nila, di ba, parang great power. Sige. Wow, powerful! Comes with great responsibility. Wow. Ganon din yun. Kapag sikat ka, maraming expectation ng mga tao sa'yo na magiging responsibilidad mo. Halimbawa, ikaw, Ganda Wanda, sikat na siya. Ay, bakit wala kang sinasabi? Bakit wala kang opinion tungkol sa nangyayari sa lipunan? Di ba? Kaya nga, malaki nga rin yun, responsibilidad. Kasi lalaki ang impluwensya mo pag sikat ka na. Diba? Ako, gusto ko lang i-impluwensya sa inyo, like, matulog kayo maaga, drink your water. Kayo, skincare, mga ganon. Diba, ang hirap. Kasi pag celebrity ka or personality ka, dapat meron kang advocacy eh. Ikaw, anong advocacy mo? Kumain ng bok choy. Alam mo yan! Sobrang specific. Kasi guys, hindi yun joke.
Nakabayo yan sa Instagram ko, Bok Choy Advocate. Kasi maraming benefits ang bok choy. At sinearch ko siya kung pwede siya kainin araw-araw. Pwede. Pwede, pasok. Oo, kaya... dahil dyan susuportahan niya po ang mga nagtatanim at nag-harvest ng oo. bok choy. Yan ang kanyang ang kanyang... People, yan ang aking people. Yes, yan ang kanyang advokasya kapag siya ay sikat na. O, diba? Bok choy for the win. Di ba napakababaw? Ito sabi ni Ate Abigail Larete. Sabi niya, si Ganda at B-Boy, sa akin sikat yan. Starstruck nga ako nung una ko silang mami. Parang sira si ate. Di ba ako naligo nung araw na yun? Ang daming ilaw dito, masa starstruck ka talaga sa mga sa lighting. Di ba? Kaya ikaw, yes, friend, kung ano man ang iyong pinapangarap, kung gusto mo maging sikat or gusto mo lang magpasikat, alamin mo ng mabuti kung kakayanin mo ba. Kasi hindi siya Correct. para sa lahat. Di ba sabi nga nilang industriya ng entertainment ay hindi siya pagalingan, hindi siya pahusayan, paramihan ng fans, kundi patagalan. Patatagan. Correct. May nanonood sa atin, sabi, hello, watching from Qatar. Oy, di ba sikat na tayo? Nasa Qatar na tayo. Sabi ko sa'yo Magkano binayad mo dyan kanina? Alam ko yun. Kasi ganito yung topic natin tonight. So, kailangan natin ng suporta. Yes, diba? para masabi nilang, wow, sikat sila. Sikat yung Yes FM. Hoy, ako natutuwa na ako kapag siguro mga 1 or 2 out of 10 ang taong nakakakilala sa atin. Oo. Katulad Ni Tatay Danilo Galliano. Yan. Na for sure ay nakikinig sa amin ngayon dahil gustong-gusto niya daw kapag nagsasagupaan kami ni B-Boy. Gusto niya nagbabardagulan kami. Gusto niya nagsasabunutan kami. Ganyan. Ako for me, na siya, ako na, famous na ako doon. Masaya ka na doon. Masaya na ako doon, oo. It doesn't have to be like everybody knows you. No. I mean, kung ibibigay yon, why not? Pero, yung mga ganyang klase ng bagay ay malaking bagay na for me. Correct. Kaya, hello, Tatay Danilo. Hi, Tatay Danilo Galliano Correct. ng Ingat ka taxi. palagi. Oo. Taxi na sinabi. Ayan, after kasikatan, nanahimik ka. Kaya katahimikan ang pinipili namin. Manahimik na nga tayo. Ay nako, well anyways mga yes friend, tuloy-tuloy pa rin ang ating programang kantahan na may pangdalawahan na boses, diba? Oh. Kaya dalawa rin yung narinig nyo sa mga oras na ito. Pero anyways, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang 10 p.m. At after nyan, makakapiling nyo po ako, DJ B-Boy Bibo, para naman sa programang BBC or B-Boy Bibo Confessions. Pero ngayon, tayo muna ay magbabalik tugtugan dahil meron pa tayong mga natitirang naggagandahang kantahan para sa ating programang Yes Duet, kapiling pa rin B-Boy Bibo at... Ganda Wanda. Bakit pinagpapawisan? Ang init! Feeling ko sikat na ako kasi yung spotlight. Alam mo? Hoy, sikat na si B-Boy. Hanapin nyo yung niya. Ano na sininok siya on air. Scandal. Meron yan, hanapin ninyo. Yes, friend, manatiling nakatutok dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid!